Hello, Mike check. Hello, 1, 2. Yan, magandang hapon po sa ating lahat. Yan. Salamat po sa Panginoon sa kanyang biyaya sa loob ng mga nakaraang araw na tayo po'y kanyang iniligtas sa anumang pangyayari sa ating mga buhay. Kayo po ba'y nagpapasalamat? Kita nyo naman po ang kaguluhan sa nangyayari ngayon sa Pilipinas, pero ang Diyos ay tapat pa rin sa atin. At napakalaking biyaya po na privilege na ako po'y muli ay makatayo po sa inyong unahan. At tayo po'y tumayo at buksan po natin ang ating mga aklat sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 14 hanggang 21 po. Pwedeng paki-flash po ng Tagalog. 2 Corinthians chapter 5 verse 14 hanggang 21. At sabi po dito, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin, sapagkat ipinasisiya namin ang ganito, na kung ang isa ay namatay dahil sa lahat, kung gayoy lahat ay nangamatay. Verse 15, at siya'y namatay dahil sa lahat, upang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Kaya nga mula ngayon ay hindi namin nakikilala ang sinuman ayon sa laman, bagamat nakikilala namin si Kristo ayon sa laman, ngunit sa ngayon hindi na namin nakikilala siya gayon. 17, kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito siya'y pawang naging mga bago. Datapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. Sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami ngayong mga sugo sa pangalan ni Kristo, nawaring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin, kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y pakikipagkasundo sa Diyos. And 21, yung hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa Kanya'y katwiran ng Diyos. Tayo po manalangin. Amang Diyos, banal, makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pungpong ito na kami inyong iningatan sa iglesyang ito na makarating. At Panginoon, kami po ay mag-aaral ng inyong salita. Kami po ay inyong samahan. Nawa, O Diyos, ang inyong banal na Espiritu ay siyang kumilos sa bawat isa at siyang katotohanan niyo po ang siyang maihayag at kayo po ang siyang maita. Salamat, O Diyos, sa pagkakataon pong ito. Salamat lahat ng samot dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Yan, pwede na po tayo maupo. So, now, ngayon po ay magpapasukan na, tama? Ay, pasukan na ang ibang at ang iba ay magpapasukan na. Tama po ba? And now, kung babasahin po natin ang text, meron doong comparison sa old nature at saka sa new nature. And gusto ko lang po kumbaga ay sanggiin ang bawat isa sa atin na kamusta po kayo sa eskwela? Kamusta po kayo sa trabaho? Kamusta po kayo sa bahay? Okay lang po ba kayo? And hopefully tayo po ay lumalaban. At ang nakikita po ng ating mga katrabaho, kaklase, kapatid, or kung sino man, ay yung bagong nilalang. Hindi po yung ating mga dating nilalang. At according to sa ating pag-aaral, now, ang 2 Corinthians po ay naisulat siyempre ni Pablo na ito po ay medyo masakit sa kanya. Sa 1 Corinthians, siya'y sumulat lang at nung siya'y pumunta, pagdating niya doon, parang na-disappoint ang mga tao. Hindi ko alam kung bakit na-disappoint sa physical appearance baga o anong meron kay Paul. Na ang mga tao ay kino-question ang pagiging apostol po ni Pablo. Parang duda sila. At also, kinikriticize nila
ang suffering at ang kahinaan ni Pablo. And now, doon nga naglalabasan ang mga false teacher kung saan ay kinukutya nila si Pablo. And now, kung bakit niya ito'y sinulat, upang depensahan ang kanyang apostleship, na talagang siya ay inilagay ng Diyos sa ministeryong yon. At pangalawa, i-explain ang tunay na nature ng isang Kristiyano, lalo na sa leadership. And also, ma-encourage ang bawat isa sa repentance at reconciliation. At apat, upang tawagin ang mga mananampalataya na tayo ay dapat mamuhay kay Kristo. And now, sa ating pong ating tema, wala po akong title, pasensya na po. Ang ating pong tema ay believers are completely transformed by Jesus' love to act as God's official representatives, sharing His message of forgiveness and peace with the world. So now, yun nga po, si Pablo ay dito ay nakakaramdam siya ng discouragement dahil sa mga taong naninira sa kanya. Na hindi naman yan apostol, hindi naman yan tinawag. Tingnan nyo nga ang itsura niyan. So now, si Pablo ngayon ay, dahil nga siya sulat na sulat sa mga sa 1 Corinthians, now nakaramdam siya ngayon ng lungkot. But hindi sinabi sa verse, pero alam natin kapag may nagsabi sa atin na ibang tao, ay makakaramdam tayo talaga ng lungkot. But in this text, ang intention talaga niya ay i-prove niya kung ano ang kanyang ministry at ito ay pure, unselfish, at talagang ito'y inassign ng Diyos. At bilang tayo po yung mga baptist, yan. Kayo ba'y kilala pong baptist sa inyong lugar? Makaka-encounter po tayo ng mga taong hindi alam yung salitang baptist or kung anong religion yan. Tama po ba? And now, paano po? Ano po ang definisyon ng inyong mga kakilala sa baptist? Yung po ba'y parang tao lang dyan kung saan-saan? Or kapag sinabing baptist, ito'y laging Bible Ito'y tagasunod ni Kristo? Ano po ba, paano ho kayo binibigyan ng meaning ng mga inyong mga kaklase? Sa mga estudyante dyan, sa mga nagpasukan na, baka kilala ka lang baptist sa title, pero ang buhay mo'y katulad lang din nila. At sana po hindi po. At ito'y akin po lang pong kinoconnect din po sa baptist distinctives kasi ang ating pong talagang identity talaga ay si Kristo. Hindi naman talaga baptist Tayo laang ay nakaroot kay Kristo. At biyaya po dahil si Kristo talaga ang ating pinagmulan. Si Kristo talaga ang ating katotohanan. Hindi baptista ang ating itinataas kundi si Kristo. And now, basahin po natin ang verse 14 and 15. Sabi po dito, for the love of Christ constraineth us, because we thus judge, and if one died for all, then we are all dead. And 15, and that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. So our first point po ay ito. Believers find a totally new purpose for living through Christ's ultimate sacrifice. Believers find totally new purpose for living through Christ's ultimate sacrifice. And now, mapapansin niyo po yung salitang constrained. Alam niyo po ba yung salitang yon? Constrained. Ginamit po rin ng author upang ipakita yung diin na
Ito muna ho pala yung meaning ng constrained. Or sa Tagalog, pumipilit. Siya ay grip or tightly held or swept. Talagang siya ay kapit na kapit. Kumbagay, matinding yakap na hindi makailis ang isang bagay. And now, ginamit ito ng author upang ipakita yung pag-ibig ni Kristo. Sabi ho dito, for the love of Christ constrained us. Kung bakit siya gumagawa ng ministeryo dahil ng pag-ibig po ni Kristo na siyang pumipilit sa Kanya. Kung bakit po tayo gagawa at tayo magpapakita ng isang testimonya dahil ng pag-ibig po ni Kristo at wala ng ibang dahilan. Kumbaga yun yung pinakautang na loob, ang idea. Kung bakit ikay magpapakita ng pagbabalik ng gawa ng mabuti sa iyong kapatid kasi meron kang utang na loob at ganun din po tayo kay Kristo. Na tayo ay kikilos sa ating ministeryo, kikilos tayo sa buhay Kristiyano na merong pagpipilit dahil ng pag-ibig ni Kristo. Ganto baga ang idea. Ako'y mahal ni Kristo gagawin ko garing bagay na ito. Ako'y iniligtas niya Siya'y namatay para sa akin gagawin ko ga ito. Now, ipinapakita po sa text na ang pag-ibig po talaga ni Kristo ay isang force na powerful na siya ay napipilitan talagang maglingkod sa Diyos. Yun po ay tunay na understanding sa pag-ibig ng Diyos. Naunawaan niya kung gaano kahalaga yung ibinigay ni Kristo na pag-ibig sa Kanya. At nakita yun ni Pablo. Nakita niyo po ba din yun sa inyong mga buhay? Nung panahong di niyo pa nakikilala si Kristo at yung time na nakilala niyo si Kristo, nauunawaan niyo po ba yung pag-ibig na iyon? Yung palagi nating naririnig na John 3:16, sobrang gasgas na nga ang tawag sa ulo na natin, sa kakarinig sa ibang tao. Pero ang tanong, nauunawaan ba talaga natin iyon? Yung pag-ibig na ginawa ni Kristo? At kung nauunawaan natin yon, yun po ang magmumove sa atin na tayo ay maglingkod. And now, sa Christian living po nating sa ating pamumuhay, yung pong pag-ibig ni Kristo ang siyang magkokontrol sa atin. May time po talaga na hindi natin maramdaman ang pag-ibig ng Diyos dahil may time na tayo imanhid na din sa ating mga kasalanan. At sana hindi po yun mangyari sa atin. Nawa yung constraining love ni Kristo ang siyang magpalakas sa atin sa ministeryo. At doon sa text pinakita din ni Paul, yung nagkaroon siya ng logic na pinakita, yung spiritual logic, na kung si Kristo ngayon namatay sa lahat, ang idea, lahat ng tao ay makasalanan. At doon nagpapakita nga na tayong mga tao ay dumaan talaga sa kasalanan. Bawat isa sa atin, walang exempted. Now, yun po ang realidad, na ang lahat ng tao ay merong spiritual death. That's why si Kristo nga ay siya bumaba dito Nakita niya ang kalagayan ng tao. And now, kung babasahin natin ang verse 15, ay dito pinakita na but unto him which died for them, at simulan natin sa pinakasimula, and that he died for all, and that we which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. Now, mapapansin natin yung living unto him. Now, before knowing Christ, ang ating pong natural setting is self-interest. Before natin siya makilala, puro sarili. Pero,
nung ginawa ni Kristo yung sacrifice, binirake niya yung barrier, yung isang harang, kung saan yung ating pagiging selfish, ang ating pagiging makasarili, gumagawa tayo sa sarili nating agenda, ay sinira ito ni Kristo doon sa krus. Bakit? Kasi, sabi nga doon, mahal tayo ng Diyos. Wala tayong ibang rason, wala tayong ibang idadahilan sa Diyos na kung bakit ganito ang ugali mo, Kristiyano ka na ha, ganito pa rin ang ugali mo, ay kasi ganyan na ako. Hindi po yun pwede. Hindi, lumaki na kasi akong ganito. No. Si Kristo ay namatay para sa iyo. So, yun meaning ay tayo ay dapat merong tunay na pagbabago. And now, pinakita nga ni Kristo ang kanyang pagmamahal. And now, kailangan tayo completely na ma-change ang reason natin kung bakit tayo nabubuhay. At kung i-continue natin ang verse sa verse 16, wherefore, henceforth, know we no man after the flesh. Ye? True, we have known Christ after the flesh, yet now, henceforth, know we him no more. Our second point ay ito po. Believers gain a brand new identity and a fresh perspective on the world around them. Believers gain a brand new identity and a fresh perspective on the world around them. So mababasa po natin doon, no longer judging after the flesh. Now, kasi sabi ko nga po kanina, ginajudge, kahit nga si Paul, ay ginudge niya din si Christ. Nung panahon na yun na hindi niya pakilala si Kristo. Ginudge niya kung sino ang Panginoong Hesukristo. At doon ay nagpapakita na si Paul ay ina-admit niya din na siya ay nagkamali nung mga panahon na yon. At nauunawaan niya din yung mga taong nang-judge sa kanya. Kasi ganun din siya. Now, pero ito, kung tunay mong natagpuan si Kristo, kung tunay mo talagang tinanggap si Kristo, merong tunay na pagbabago. May tunay po bang pagbabago sa inyo? Nakikilala nyo pa rin ba yung dating ikaw sa bagong kayo? Or walang pinagbago? Hindi pa rin makilala yung dating kayo? Now, kung babasahin po natin ang talatang iyon, ay about po yun sa judgment. Ang dami ho sa atin ngayon, kahit mga Kristiyano, ang hilig din natin mag-judge sa appearance ng isang tao. Nakakalungkot po yun. Why? Kung i-judge natin ang isang Kristiyano dahil sa kanyang appearance, tayo po ay nagkakasala. Why? Sabi nga ho sa aming pag-aaral, meron niyang nilikhayan sa image ng Panginoon. At kung tatawanan mo yan, or i-judge mo ang isang tao sa kanyang appearance, kung sino siya, hindi ka nakikipag-deal sa tao yun, kundi sa Diyos. And si Paul nga, inadmit niya na siya'y nagkamali din. Or baka kung bakit, ginajudge mo ang isang tao, baka wala pang tunay na pagbabago. Kung bakit ginajudge mo ang appearance ng isang tao, baka wala pa sa'yo si Kristo. Pero hopefully, sana, meron na. And now,
kung babasahin natin ang talata, sa verse 16, mababasa po natin, sa verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Mapapansin po natin yung in Christ. Now, yung salitang in Christ, ay meaning ay tayo po ay safely and intimately united with Him. At ang sabi ng talata, therefore, if any man be in Christ, kung kayo ay na kay Kristo, meaning, meron kayong relasyon talaga kay Kristo, hindi nyo lang siya kilala. Kung kayo ay na kay Kristo. Because, ito pong spiritual union, kasi nung ang Diyos ay tumitingin sa tao, ay talagang galit lamang. Pero nung si Christ na ang tumayo sa atin, si Kristo ang sumalo ng nakikita ng Diyos Ama sa atin. Ano ba nakikita ng Diyos Ama sa atin? Galit dahil ng ating mga kasalanan. Pero dahil ni Kristo, siya ang tumayo para sa atin. At yun ay pag-ibig po. Naunawaan niyo po ba? Pag-ibig po yun ng Diyos. Siya ang tumayo sa iyong pwesto. Na dapat yung judgment ng Diyos Ama ay para sa atin, si Kristo ang tumayo para sa atin. And now, tayo ay para naglalaro lamang na parang hindi natin nauunawaan yung bagay na yun at hindi natin sineseryoso ang mga services dito sa church. Kung paano tayo mag-act. Na para bang kapag nandiyadyaan sa congregation, habang meron dito ay nagpre-preach, ay talagang kain lang ng kain na parang nanonood lang ng movie. Pero sana hindi po ganun. Unawain po natin ang meron kay Kristo. Siya po ang tumayo para sa atin kung bakit po natin sineseryoso ang mga services. Dahil po ni Kristo. Dahil nang ginawa ni Kristo sa atin. At mababasa natin nga doon ay tayo po ay naging new creature. Hindi ari pagsisikap ng sarili lamang, sabi ng talata. Kung bakit hindi ka new creature, hindi dahil mo. Hindi dahil nagbait ka. Hindi dahil nagpabaptize ka, hindi dahil sumama ka sa Bible study, hindi dahil sumama ka sa camp. Kung bakit ka new creature, ito ay isang supernatural miracle na ginawa sa iyo ng Diyos. Yun po yung binigay sa ating title ng Diyos na tayo ay bagong nilalang kung tayo ay na kay Kristo. At kung ikaw ay na kay Kristo pa rin at walang bago sa iyo, questionable ang pagiging kay Kristo mo. Para lang tayong iglesia ni Kristo. Kung ganun. Pero kung tunay tayong tumanggap kay Kristo, nauunawaan mo talaga ang ginawa niya sa krus. Nauunawaan mo kung bakit siya namatay para sa iyo. Ika'y bibigyan niya ng new identity. At magkakaroon ka ng panibagong perspective dito sa mundo. Nung kayo po ay hindi pa save, anong perspective niyo sa mundo? Paano nyo nakikita ang trabaho? Paano nyo nakikita ang eskwelahan? Paano nyo nakikita ang inyong kaibigan? Hindi pa kayo mananampalataya. I-compare nyo sa ngayong kay Kristiyano na. May pinagbago ba? Kung walang pinagbago, nakakatakot po yan. Kung ang tingin mo pa rin sa iyong kaibigan ay kaibigan laang, ay talagang delikado.
Kasi nung ako po ay naligtas, nakita ko ang kaibigan ko na siya'y papunta ng impyerno. And hopefully po, ang bawat isa sa atin, ang ating mga mahal sa buhay na hindi pa nakikilala si Kristo, ang kanilang pupuntahan po ay impyerno. At nawa mabago yung ating perspective sa kanila, sa mga tumanggap kay Kristo. Ang Bible po ay totoo. Totoo po ba ang Bible? Naniniwala kayong totoo ang Bible? Bakit parang ang ating buhay ay parang ang Biblia ay comics na lamang ga? Kasi alam naman nating salita na to ng Diyos. Pero bakit parang kulang? Naniniwala naman tayo dito. O baka hindi lang talaga natin nauunawaan si Kristo. At ikatlo po, sabi po sa verse 18 and 19, sabi po sa 18 and 19, and all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. To it, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto the word of reconciliation. Our third point po is, believers are trusted with the responsibility of sharing God's message of peace and forgiveness. Now, after ipakita ng mga talata na ito si Kristo, nagmahal si Kristo, at ang pumipilit sa atin ay si Kristo, na huwag nyo i-judge ang tao sa kung anong identity na meron siya. And kung kayo ay in Christ na, kayo siyang bagong nilalang, may bago kayong pag-iisip, may bago kayong pagkatao. Now, siya'y dumako ngayon, ang author, sa ganito, na kung ano ba ang responsibility ng nakay Kristo. Sabi po sa verse 18 nga ay, and all things are of God. Mapapansin niyo po yung of God na yon, na initiated na entirely yung of God, na ini-emphasize ng author na ang transformation po na nangyayari sa tao ay hindi human effort, kundi ito po talaga ay mula sa Diyos. Kung bakit ka nabago ay hindi dahil mo, kundi dahil ng Diyos. Kaya all things are of God. And may times na tayo po'y nagkre-credit na sa ating mga sarili kapag tayo'y nabago. Pero ang katotohanan po talaga ay dahil yan ng Diyos. Awa po yun ng Diyos. Kung bakit naalis mo yung bisyong yan, ay dahil yan ng Diyos. Hindi dahil may pinalit mo'y bubble gum sa Yossi. Hindi. Yun po ay awa ng Diyos. Kung bakit mo naalis ang iyong pag-iinom, ay dahil may nararamdaman ka na. Hindi. Yun ay dahil pa rin ng awa ng Diyos. Lahat ay galing sa Diyos. And now, ang unang pinakita doon ng Diyos, kung bakit Diyos ay ang unang step na ipinakita sa atin, ay inayos niya ang mga sira. Anong sira? Sirang relasyon.
Unay relasyon ng tao at ng Diyos. At yun ay dahil ng Diyos kung bakit yun naayos. Na-appreciate nyo pa rin po ba yun? Kung paano inayos ng Diyos, plinano ng Diyos ang kaligtasan. Na-appreciate nyo pa rin po ba kung paano naghirap si Kristo sa krus? And hopefully po na-appreciate pa rin natin. Kasi kung hindi na natin na-appreciate yung ganung bagay, nakakatakot po. Kasi baka kwento na lang siya sa atin. At mapapansin din po natin yung salita dito sa verse 19. To wit that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and had committed unto the word of conciliation. So now, yung not imputing trespasses, ay ang meaning po nito ay pinili po ng Diyos na hindi i-count sa ating mga tao ang kasalanan. Isipin mo yun, yung kasalanan na hindi mo mabilang-bilang, hindi sa'yo ibinilang ng Diyos. Parang ang idea, meron kang milyon-milyon na utang, pero may sumalo. At sino yung sumalong yun? Si Kristo. Ang Panginoong Hesus po ang sumalo ng lahat ng bagay na iyon. Yung kasalanan na dapat sa atin ay ipaparusa, si Kristo po ang sumalo. Sa anong rason? Upang magkaroon ng kasunduan ang Diyos at ang tao. Ano bang meron sa tao? Habang ako po ay umiidad, nararamdaman ko ang tao talaga ay walang kabuluhan sa harap ng Diyos. At patagal ng patagal ay padami din ng padami ng kasalanan. Pero ang ginawa pa rin ng Diyos ay ano? Tinubos niya tayo. Inilagay niya ang leeg niya para sa atin. Na ano bang iaambag natin sa Kanya? Wala. Hindi natin kaya bayaran, may utang pa. At yun po, ang ginawa natin Panginoon. At binigyan tayo din ng Diyos na magkaroon ng isang ministry ng Word of Reconciliation. Kung mababasa po natin salita. And ano yon? Pag-share ng gospel. Habang naunawaan natin na merong nagbayad sa atin, ang kakambal nito ay tayo ay mag-share ng mabuting balita. Hindi ka lang niya basta iniligtas, kundi meron din tayong responsibility na i-share kung ano ang nangyari sa iyong buhay. Kung paano binayadan ng Diyos at paano nag-reconcile ang tao at ang Diyos. Ang tanong na, i-share mo na ba yan? Alam ba ng iyong kaibigan na merong ganyan? Alam ba ng iyong katrabahong may ganyan pala? O baka, alam ng iyong kaibigan nga, hindi naman makita sa iyo. Now, since God trusted us with His message of peace, mababasa po natin sa verse 20 and 21, now, then we are ambassadors for Christ. As though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead. Be reconciled to God. And verse 21, for He hath made Him to be sin for us who knew no sin, that we might be made
the righteousness of God in Him. Our last point, believers serve as God's officials, representatives to urge the world to accept His gift of righteousness. Again, believers serve as God's official representatives to urge the world to accept His gift of righteousness. Tinawag po tayong ambassadors. Nino? Ni Kristo. Tayo po isang royal messenger na nire-represent ang ating Panginoon. At kapag ho tayo nag-share ng gospel, nire-represent natin ang Panginoon. Alam niyo po ba yon? Paano niyo po sineshare ang gospel? Kasi kung sineshare natin ang gospel na parang kwento lamang, na parang chismis lamang, parang nire-represent natin ang ating Panginoon na chismis lamang. Sa madaling salita, hindi naman po masamang mag-share ng pagganon-ganon. Ang gusto ko pong sabihin, i-share natin ang gospel na intentional. At hindi lang basta nakikita sa bibig, kundi sa buhay. I-represent natin ang ating Panginoong Jesus ng maayos. Tayo ay ambassador ni Kristo. Sa mga tumanggap, kayo po ba'y tumanggap kay Kristo? Kayo po ay ambassador ni Kristo. Tandaan niyo po yan. Sa tuwing po tayo'y nabubuhay, tayo po ay ambassador ni Kristo. At ipinakita ho dito sa verse 21 na ang ating sinless Savior, sabi nga doon si Jesus ay knew no sin. Siya po'y entirely perfect, pure, innocent. Pero ano nangyari sa cross? Itinrato po ng Diyos Ama ang ating Panginoong Yesus na personal committed ng sin dahil natin. Isipin niyo po yun. Tayong gumawa ng kasalanan pero si Kristo ang sumalo. Alam niyo po yung balita ngayon sa mga estudyante. Dalawa po yun, magkaiba yung babae at saka yung dalawang lalaki. Isipin niyo po yung mga, kumbagay, kanilang nagawa ng yung dalawang bata na lamang, nakapatay po sila. Pero, ang gagawin lamang ay palayain yung dalawang taong yon. Papayag po ba kayo? Papalayain na. Tapos kayo yung ikukulong. Okay lang po ba yun sa'yo? Grabe Habang pinapanood ko yung video nung nakaraan, ako'y naiiyak. Pero, ito po ang ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. Yung kasalanan na ginawa natin, siya yung sumalo. Yung judgment. Siya po ay inosente, siya'y holy. Siya po ay perfect na tao. Pero siya ay nandudun sa krus upang bayaran yung kasalanan natin. Upang maging righteous tayo sa harap ng Diyos. Hindi mo na kailangan gumawa ng anumang bagay para maging righteous. Si Kristo na po ang gumawa.
tinuk po ni Jesus Christ ang ating mga kasalanan. At tayo po ang sumuot ng flawless, perfect goodness na meron ang Diyos. Nawa, ang pag-ibig po ng Diyos sa atin ay siyang nagbigay sa atin ng isang kamalayan. Anong identity na meron ako ngayon? Yes, sa church, madali lang po magpanggap sa church. Pero paano po kapag hindi ka nakilala ng mga nasa paligid mo? Sino ka doon? Meron ka pa rin bang identity na meron si Kristo? Or dating pagkatao? Kasi sa tunay, madali lang po magpanggap na hindi Kristiyano sa mundo. Kasi yun po ang nature natin. Paano kung si Kristo na ang ating ihaharap natin sa kanila? Maniniwala pa rin ba sila? Matapos mong ipakita kung sino ka? Hopefully, maniwala sila. And ito po ang ating application. If you follow Jesus, your life is no longer your own, and your past does not define you. Instead of looking at your daily life, job, or school through a selfish lens, view yourself as God's full-time representative. In every conversation, conflict, and relationship, your goal is to help people see and experience the real peace, forgiveness, and love of God. Baka kung bakit ka dinala dyan sa paaralan na yan, para maramdaman nila ang tunay na peace, forgiveness, at pag-ibig ng Diyos. Huwag mong ipagdamot si Kristo. Si Kristo ay para sa mga makasalanan. Huwag mo siyang ipagdamot. Sa kaibigan mo, sa kaklase mo, kahit sino, huwag mo, pa-experience mo sa kanila. Diyos naman talaga nagpapa-experience, pero ipakita mo kung anong meron kay Kristo. At nawa po sa ating pag-aaral ay makita natin si Kristo po ay siyang tunay na pag-ibig na ibinigay ang kanyang buhay hindi para sa anumang bagay, kundi upang ang ating identity ay siyang mahayag palalo. Meron tayong bagong identity. Ipakita niyo po. Let's pray. Amang Diyos, banal, makapangyarihan sa lahat, magandang gabi po kami nagpapasalamat sa biyaya na inyo pong ipinagkaloob. Alam namin, Panginoon, na madami kaming pagkukulang bilang ambassador. Pero Panginoon, kami inyo pong samahan pa rin sa araw-araw namin. At Panginoon, ang aming pong identity ay nasa inyo. Nawa, O Diyos, ay aming pong ma-practice, Panginoon. At ipanalangin po ng bawat isa na meron po kaming inaalaga ang testimonya. Nawa, O Diyos, ang bawat isa sa amin inyo pong kilusin kung bakit kami gagawa ng ministeryo dahil nyo po at hindi para sa aming mga sarili. Salamat, O Diyos. Kayo mo po siyang magpala sa mga natitira pang oras. In Jesus' name we pray.
Amen.